Ang Friday po ay naumpisan po yung pagtuturo sa tabing karsada, sa open air preaching. And nakaka-challenge po, nakakakaba. Bago kami mag-umpisa ng apat ni na Elisa, ni Jezreel at saka po ni Andrew, ay nag-pray muna kami dito. Sabi ko, parang ako kinakabahan. Yung gang, alam yung nakakakaba. Alam niyo po kasi ang history niya ganito. Kaya nagkaroon kami ng idea ng street preaching. Kami po ay for many times ay nagpapaalam sa school ng Dagatan. Okay lang nilang maray kasi totoo naman. Hindi kami payagang makapagturo sa loob. Ilang beses po kaming nagbalik-balik para humingi ng slot na makapagturo. So unfortunately ay hindi naman kami dinecline ng direkta pero hindi na kami tinawagan para po magturo. So habang kami po yung nag-usap-usap, why not? Kung hindi tayo papasukin sa loob, ay di tayo magturo sa labas. And tamang-tama, ang Dagatan ho ay hindi kalat-kalat pag nalabas. Dito po very organized. May lubid yan. Diyan sa gilid na yan. Tapos doon sa pataas. So talagang ang mga bata hindi nakakalat sa daan. So nagkaroon po ng technique na yun ang exit sa may dulo, makalampas kayo ng makmak. Doon tumambay ang dalawang babae. Kami naman na Andrew ay doon sa taas namigay ng tracts at nag-antay ng pagdating ng mga bata. At yun po, nakapag-preach. Nakakakaba din. Alam nyo, talagang dapat tayo mangaral. Nakakahamon kasi ang mga saksi po'y nadoon din. Una pa silang dumating sa amin doon. Sila ay dumating ay mga 2 o'clock, kami ay dumating ay mga 3 o'clock. So ahead sila. Pero hindi sila na-emek. Sila yung mga nakatayo lang doon at merong babasa yung ipinagbibili. So ang ginawa naman namin, sila sa tapat na tapat ni Von, nagpaalam ako doon sa may tindahan. Sabi, dito po kami sa may gilid ninyo. So saksi at baptist. So kami magkatabi. Saksi at baptist. Saksi ang baptist. Okay? Na-baptist ang saksi. Okay. Ay di masaya ho. At habang sila nakatayo, 3 babae, ng mga nakadress. 3 o 4. Hindi ko na ito napagmasdan yan. Naroon sila sa side na ganon. So nag-preach po tayo, kami ni Andrew. Biglang nag-shot sa isip ko yung saksi nga pala nandun. So pinahapyawan ko ang impyerno. Ang impyerno ho'y literal na lugar. Hindi ho yan libingan. Siguro sabi naman, doktrina namin yun. Hindi ko nalang sila tinignan. Baka nakatingin sa akin. Pero, nakaka-challenge mo, nakakatuwa. And then, ito na, nung hapon na nagdadatingan ng mga bata, na sila, palibas sa first time po dyan na magkaroon ng ganyan. So, nakatingin yung mga nasa sa LS Pizza, yung mga nado sa Alpha Mart. Kaya maganda, nagme-merienda po. So, walang choice. Kita ko yung iba'y nakain ng mabilis ng fishbowl. Dati yun, ipabagal-bagal pagkain. Bagal nung may pressing. Tapos kita yung mga tricycle driver. Ang tagal dumating ng inyong kaklase. Nasa inyo ba? Pip, pip, pip. Abay, nagmamadali. Talang dati, yabangan pa ng yabangan doon sa tapat na yon. Kanya-kanyang daldalan pa. Ay pagkakaparada, nasaan yung, kita ko nasaan yung mga, gusto nila makalis agad. So, buti na lang yung ibang estudyante mabagal maglakad. So, ang nakita ko lang po doon challenge talaga sa street preaching, kailangang mabilis ka ding mag-talk. Kasi ang mga bata ay sakay sa service, nag-aantay ng konti, sibat. Yun naman nagpipishball doon, pati stick, ngalingalin ng lunukin dahil nakakapakinig po. Pero nakakatuwa po. Minsan po kayo sumama sa amin. Binabalak po yan kung loloobin ay Wednesday ng hapon at Friday ng hapon. So tracts giving, witnessing po yan. 3,000 po ang estudyante dito. Sa school na to, tama? 3,000 nga. 3,000. Yung isang kahong truck sa dala po namin, ubos. Kulang pa. Ilan? Wala pang 1 hour yun. Ubos na. Ang problema po dyan, ang nabantay lang po namin yung papunta rito sa taas. Lobo, Batangas. Itong puntang Santo Niño, mataas sa lupa, wala po ritong nakabantay that time. So, ibig sabihin, lahat ng taga-Rines sa area ito, hindi pa po namin yung nabigyan at napangaralan. So, siguro yung iniisip ay gusto ni Pastor bumili ng 2 speaker, isang pandoon, di yung dito na may nakabantay din dito. So, yun po yung isa sa magpapasalamat po natin. Masarap po na ma-involve sa mga ganyan. Okay, yun po yun. Isa sa highlight po ni pagpapasalamat ko sa Panginoon na bagong karanasan. Ako'y mahilig ng magsalita sa public places, pero first time yung gano'n na ang crowd ay nalakad at saka ang sasakyan. Meron pa daw, Amen! Amen! Nagmumotor ay may mga nag-i-Amen.
Amen. Okay, amen. God bless you. Meron mo doon papapagpakin yung kanyang tambo sa harap. Pak, 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 pak. Talagang masaya ito eh. Masaya. Oh, siko! Yan, maraming kayong karanasan ganyan. Na dati rin may sila tahimik, nung kami dumating ay umingay. Okay, o kasi sasabihin nila, dati kami tahimik dito, umingay nung kayo dumating. But anyway po, yun po yung nakakatuwa at pagpapasalamat ko yun personally sa Panginoon. At ako nagpapasalamat din sa buhay po ni, actually, nung nag-meeting po kami, binuksan ni Andrew, sabi ni Pastor, kailan natin ito gagawin? Si Andrew, magaling talaga din yung bata niya. Sabi, gawin na ho natin agad. Mamayang hapon. Alam niyo yung yung parang si Apostol Pedro, yung gusto agad managan ng tainga, yung ganon. So, ako naman, kino-contemplate ko pa, ano gang ating gagawin doon sa inyong lugar. Eh di na, na rin, kumbaga, all things work together for good. Yung, medyo okay, ano pa yun yung mabagal-bagal pang kumilo sa ganyan. Pero dahil may young people, mas batang worker na eager, sige, samahan natin. At yun po. At kayo'y sumama minsan para po ma-experience ninyo yung kaba. Masarap kasi yung maka-experience ng kaba. Kung paano si Michael tumalon sa aeroplano ng 15,000 feet. Ito na may kakaiba rin kaba pag nagsisimula kang mangaral ng salita ng Diyos. Yan may nakakakamba lang sa umpisa at sa padalawang pagsasalita. Apo. Yun lang yun. Okay, so yun po. Salamat. Kayo po, sino po? Baka kayo meron din mga, yun yung highlight lang. Marami namang ginagawa po ang Panginoon. Bigla